your trials, greater than your pain. Believe the miracle will come from the Lord. Lift your eyes up high, don't stop crying out. Stay in prayer, your victory will come about. God is greater than all, greater than your trials, greater than your pain. Believe the miracle will come from the Lord. Lift your eyes up high, don't stop crying out. Stay in prayer, your victory will come about. Sa ngala ng Ama, sa ngala ng Espiritu Santo, Amen. Tumayo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaalid ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari mo lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pagdibinyagan. Bilang mga magulang ng batang ito, nais pa ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makaisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pagibinyagan sa diwa ni Kristo? Mga ninong at ninang, nasa po mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang, kayo naman, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kakain ang inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawanan ng sambayan ng Kristiyano ay kinagagalak kong tanggapin ang inyong anak sa pamamagitan ng pagkukus sa kanyang noo. Kaya inaanyayahan ko kayo mga magulang ninong at ninang upang kusan sa noo ang inyong pamimiligan. Ako po ang mauna, susundan ng mga magulang at ninong at ninang. Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mabuti sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinaglikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Kabayanin niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawatin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa pagkakain ng Diyos, tulad ng
isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghahalian niya. At tinawag ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin na natin, Panginoon sa Diyos. Mga kapatid, ito, sakramento ito, at tinatanggap natin at tinitiriwang at sa batang ito ay may kaloob na biyaya. Una, ang batang yan ay magiging maalim ng sambayan ng Kristiyano. Pangalawa ay malilinis sa kasalanang mana. Kasalanang original na tinanggap natin ay may matangkalan. Ang pagsuway sa utos at kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, sa sakramentong ito, yung batang yan ay ganap na magiging anak ng Diyos. Ito yung mga biyaya. Pero upang malubos ang mga biyaya ito, dapat sa kanyang pamumuhay, makilala niya ang Diyos, tanggapin ang Diyos, at mangyayari lamang yon sa pamamagitan ninyo, mga magulang, ninong at ninang. Kung batang yan ay lalaki ng masamang ugali, kung ang batang yan ay lalaki ng matigas ang mundo, kung ang batang yan ay lalaki na hindi marunong magdasal, hindi marunong magsimba, hindi kilala ang Diyos, kayong mga ninong at ninang at mga nanay at tatay ang may kasalanan. Kaya kapag yan ay napalayo sa Diyos, kayo ang mapupunta sa impyerno. Gusto ba rin po mga ninong at ninang? Pero seryoso po ang sinasabi ko dahil tulad ng tanong kanina, na ba kayong maging katuwang ng mga magulang para gabayan ang batang niya sa pananampalataya? Sumunod kayo ng oo at yan ang responsibilidad ninyo. Higit sa lahat, ito yung bagay na dapat ninyong ibigay. Hindi mahalaga ang mga regalo, hindi mahalaga ang anumang mga material na bagay. Yung makaisa kayo ng magulang na ang batang yan ay lumaking mabait, lumaking may takot sa Diyos, lumaking marunong nagsisimba, lumaking marunong nagdarasal. Hindi ko kayo nagsisimba, hindi ko kayo nagdarasal. Very good, salamat sa Dos no po. At kayo maging modelo ng batang yan. Dahil yun lang ang tanging paraan upang yung biyayang sinabi ko kanina na tatanggapin niya ay maging lubos at ganap. Dahil kung hindi makikita sa buhay niya yung mga bagay na yun, masasayang yung kaloob na biyaya itong binigay nito. Ang binyag ay hindi lamang tungkol para kayo ay magkaroon ng kumpare at kumari. Ang binyag ay hindi lamang tungkol para kayo ay magkaroon ng pagsasalo-salo ng mga handa. Ang binyag ay hindi tungkol para makatanggap ng regalo ang inyong anak. Ang binyag ay tungkol sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay lubos na magaganap at mangyayari sa batang yan. Tulad ng sinabi ko, kung kayo, mga magulang ninong at ninang, ay magiging tapat at responsable sa inyong pinangako para sa batang. Kaya sa pagdiriwang natin ang binyag na ito, patuloy natin ipagdasal ang bawat isa. Nawa, magampanan natin ang ating mga tungkulin para sa batang ini. Mga kapatid, halina't lumuhog sa poong may kapal upang magiling niyang kalingain ang batang bibinyagan, ang mga magulang, ninong at ninang, at ang buong niyang sambayanang banal. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami, ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na sambayanan sa ating lupain, upang sa papagtubay ni Pedrong Pastol na banal at ni Pablong tagapangaral, masipag niyang maipalaganap ang magandang balita sa ating kapuluan at iba pang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon, tugon. Para sa mga bibinyagan upang ang mga anghel ang pumatnubay at mag-adya sa kanila sa lahat ng masama. Manalangin tayo sa Panginoon, tugon. Para sa mga mag-anak upang mamalagi silang tapat sa kanilang pangako sa binyag at alinsunod sa halimbawa ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria, Jose, sila'y manatiling nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa. Manalangin tayo sa Panginoon, tugon. Para sa mga ninong at ninang upang sa patnubay
ng mahal na Birhen ng Candelaria, magampanan nila ang tungkuling tuwangan nila ang mga magulang sa pagbubog sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng bibinyagan, upang ang katulad ng mga banal, makapamuhay tayong matapat sa ating pangako sa binyag, manalangin tayo sa Panginoon, tugon. Ama namin makapangyarihan, kusang loob ng nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasandak sa pagpipil ng sala, ay mabigyan ng laya sa tanda ng Diyos na banal. Loobin mo na ang batang bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin ng bunga ng pagsuway ng nilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na Espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sailig, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa nating isipan. Sa Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay sama-sama nating dasalin ang Ama namin ay pong lahat, Ama namin at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa kumpilan po ng pagkinabang, dapat lubusin ang ating pinasimulan. Ihanda ninyo sila sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa mga sakramentong banal. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At palakpakan natin ang bagong binyag. Yay! Ngayon po yung mga kandilang hawak po ninyo, pagsama-sama at bukig sa mga magulang. Tingnan natin. Sa uli niya po ang kanila. Kapag kayo nag-away, wala na kayong sasabihin magsaulian tayo ng kanila. Dahil ang responsibilidad ninyo ay walas kandila. Kahit pa kayo mag-away, ang responsibilidad ninyo sa batang ito bilang mga ninong at ninang ay hindi mawawala. Ulitin ko, kayo ang magkakaroon ng malaking kasalanan kapag ang batang yan ay hindi lumaking mabait, kapag ang batang yan ay walang takot sa Diyos, kapag ang batang yan ay hindi marunong magdasal. At kayo naman mga magulang, yung kandilang yan, hindi po yan gagamitin pagka nag-drown out. Pagka nag-drown out, pupuha kayo niyan para sindihan. Yung kandilang yan gagamitin kapag may ipagdarasal kayo para sa batang yan. Kapag may panalangin na kailangan para sa batang yan, sindihan. At magpapaalala yan sa inyo na may mga ninong at ninang kayong kasama na nagdarasal para sa batang. Ang mga ninong at ninang,
Hindi kailangan para sa paghahanda ng birthday. Ha? Hindi kailangan para may cake ng inyong anak ng birthday. Ang ninong at ninang ay kailangan para maging taga-agapay, magbibigay ng payo para sa paglaki ng batang yan upang maging mabuti. Malinaw po. Malinaw po. Kaya matakot kayo. Sa susunod, pagkakaroon ng ninong at ninang, o hindi lang basta oo. Dahil yun ang tunay na responsibilidad namin. Okay, muli palakpakan namin. Picture tayo na nanay at tatay. Dapat Ano? Hindi na ako sasama sa kanila. Ako yung nila. Sunrises in the sky, new day comes alive. In your light I find your love never hides. In every breath I take, in every step I make, I feel your touch within. Your love's my guiding wind. Your grace is enough, brings me through the rough. In your arms so tough, your grace is enough. In the darkest night, you are my shining light. With you I feel so bright, chasing away my fright. Through the highs and lows, your love always shows. In every place I go, in your embrace I know your grace is enough. Your grace is enough. In every breath I take, in every step I make, I feel your touch within. Your love's my guiding wind. Your grace is enough, brings me through the rough. In your arms so tough, your grace is enough. In the darkest night, you are my shining light. With you I feel so bright, chasing away my fright. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Brings me through the love. In your eyes so tough. Your grace is enough. Wala,